Magandang oras mga kaboksing, magandang balita ito dahil sa natuloy ang weigh-in kanina lamang ni Casimero at Kameda at parehong nakuha nila ang eksaktong timbang para sa fight bukas nila at kapag napanalo ni Janril Casimero Cuadro Alas ang laban na ito kontra kay Kameda ay pwede siyang mabigyan ng malaking fight at ito na yung kanyang minimiti ngayon, ang fight with the monster na Oya Inoue. Ito kasi ang pinakahihintay na fight ng century na kailangan mangyari. Kaya kailangan pagbutihin ni Janril Casimero bukas ang kanyang laban. Okay, para sa karagdagang detalye ng balitang ito, narito ang ating kaibigan, Sports Talk PH, atin panoorin. So, naganap na nga po ang official and final weigh-in para sa inaabangang laban ng ating pambato na si former WBO Bantamweight Champion Janril Casimero kontra sa Japanese fighter na si Kyonosuke Kameda sa bansang Kyrgyzstan. At napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy boxing fans dahil matagumpay na nakuha ni Cuadro Alas ang timbang ng walang kahirap-hirap. Tumimbang po si Casimero ng 127.4 pounds at ganun din ang kanyang katunggali na si Kameda. At dahil parehong pasok ang kanilang timbang sa 128 pound limit ng kanilang contractual weight, kaya naman tuloy na ang kanilang bakbakan bukas sa Kyrgyzstan. Wala na pong final face-off na naganap, kaya naman salpukan na agad sila bukas. Suportahan po natin si Casimero mga idol. Samantala, wag din po natin kakalimutan na pagkatapos ng laban ni Casimero at Kameda, ay sa sunod na araw naman po gaganapin ang laban ng ating pambato na si undefeated top prospect Kenneth Louver, kung saan makakatapat niya ang veteranong pambato ng Argentina na si Luciano Francisco Baldor. Inaasahan naman na nasa napakagandang kondisyon ngayon si Louver, kaya naman mukhang wala po itong magiging problema sa pagkuha ng tamang timbang sa official weigh-in bukas, lalo pat si Alex Arisa ang kanyang conditioning trainer. Sa kasalukuyan ay may napakalinis na record si Louver na 15 wins with 10 knockouts at walang talo, kaya suportahan din po natin ang kanyang laban sa linggo upang mapanatili niya ang kanyang undefeated record at syempre upang mas lalo siyang mapalapit sa pangarap niyang world title fight sa lalong madaling panahon. Okay, so atin mo nabalikan ang itong weigh-in nila Casimero. Ito napansin ko ay batak yung katawan ni Casimero dito. Nawala yung bilbil niya eh. Ayan oh. Kaya nakuha niya ang eksaktong timbang kasi nung pag-umpisa niya ng training, di ba? Laki-laki ng ano niya eh, ng bilbil sa katyan. At bilog na bilog, di ba? Pero dito, ayan o. Bumalik yung abs niya eh. Inung una, wala na siyang abs. Ang bigat-bigat at saka ang tataba. Kaya ito, bukas antayin natin to. Ako'y mag-abang din ng fight na ito kasi paborito ko rin naman itong si Casimero kahit maangas. So itong si Louver naman ay pumayat din oh. Hindi ko na nga nakilala eh. Ayan oh, payat-payat niya. Ayan oh, ibig sabihin kapag pumayat ka ay talagang batak ka sa training. Alangan naman na merong boxing mataba, di ba? Ay maliban doon sa mga heavyweight, matataba yon. Okay, kung naalala nyo, ang Trila in Manila ay malapit na, di ba? October 29 yon. So pagkatapos ng fight bukas, October 25 ni Casimero at Kameda, ay ang ating abangan na naman ay ang Trila ni Manila. Make that Trila in Manila hatid sa atin ni pambansang kamao Manny Pacquiao. So ito, kanina lamang dumating yung mga fighters galing sa ibang bansa. Atin panoorin ang video courtesy ni Boy Bakal. Panahon. Boxing updates, mga lalaban sa Trila in Manila ngayong October 29, dumating na sila sa Pilipinas. Tulad ni Eddie Colmenares, may kartadang 11 wins, 11 KOs, may 2 talo. Ito ang mga kalaban ni Yumir Felix Marcial. Matangkad din ito mga boss at talagang matigas. Galing pa ito sa Venezuela, kaya magandang bakbakan nito kay Marcial. Dumating na rin sa Pilipinas si Fernando Toro, galing din sa Valenzuela kasama ni Colmenares. May kartadang 11 wins, 9 KOs, may 2 talo. Ito ang mga kalaban ni Marlon Tapales, kaya magandang pukpukan din ito. Halatang batak sa bugbugan ng mga dayo. Dumating na rin sa Pilipinas ang apo ni Muhammad Ali na si Nico Aliwals. May kartadang 11 wins, 5 KOs, may 2 talo. Kalaban din niyang isang Thai boxer na si Kitisa Clinson. Sa ngayon magpapahinga muna sila mga boss bago isabak sa press con at sa darating na weigh-in.
Ngayon pa lang mainit ng bakbakan sa Trilla in Manila. Kaya Okay, so balikan muna natin yung mayroon kasi nabanggit si ka-vlogger natin na Venezuela at Valenzuela. Klaruhin nga natin kung anong lugar nang galing tong si Colmenares. So ito galing ng Venezuela, hindi Valenzuela. So Venezuela pala, mga kababayan, Latin America yan, galing Venezuela ang mga fighters na ito. Ito naman from USA, si Nico Ali Walsh. Ito'y apo ni Muhammad Ali, yung talagang bida sana sa Trilla in Manila. Diba? Kaya apo to kaya masaya daw siya na kasama sa fight na ito kasi diyan nga dito nga sa Pilipinas nangyayari yung Trilla in Manila, mga kababayan. Kaya ito apo ni Muhammad Ali, panoorin nga natin yan kung magaling yan. Okay, patuloy tayo sa video courtesy ni Boy Bakal. kalaban din niyang isang Thai boxer na si Kitisa Clinson. Sa ngayon magpapahinga muna sila mga boss bago isabak sa press con at sa darating na weigh-in. Ngayon pa lang mainit ng bakbakan sa Trilla in Manila, kaya kita-kita tayo sa Araneta sa October 29. Ito ay isang event sa Pilipinas na hindi dapat pinapalampas sa mundo ng boxing, lalo na kung fans ka talaga ng boxing. Kahit sinasabi nila na hindi daw sikat ang lalaban sa Trilla in Manila, pero sulit pa rin ito mga boss dahil binigyan ng oras ni Manny Pacquiao na gunitahin ang ika-50 years anniversary ng Trilla in Manila. Alam nyo naman kung bakit hindi kayang mag-imbita sa Pilipinas ng mga sikat na boksingero. Hindi kasi biro ang bayad sa mga sikat na boxer para lang lumaban sa Pilipinas. Malulugi lang si Manny Pacquiao ng malaking halaga dahil maglalabas lang siya ng pera na wala nang balik. Mahirap kasi magpalabas ng malalaking laban sa Pilipinas kung walang sponsor. Kaya sulit pa rin ito mga boss dahil makikita natin lahat dyan ang mga sikat na boksingero ng Pilipinas. Nandyan sila Carl Ames Martin, Marlon Tapales, Yumer Marcial at si Melvin Jerusalem. May isang writer nga na nagsabi na dapat Trip to Jerusalem umano ang title, hindi Trilla in Manila, dahil hindi na raw dapat bigyan pa ito ng part 2. Alright, so ito naman, ayon kay Manny Pacquiao, ang Trilla in Manila ay, yan nga i-tribute natin sa the one and only, the greatest of all time, Muhammad Ali. Si Muhammad Ali ang nagpasikat ng talaga ng boxing, lalo na sa heavyweight division, at isang ano rin ng Pilipinas, isang honor ng Pilipinas na dito na naganap yung Trilla in Manila na championship fight, heavyweight fight ni Muhammad Ali. Kaya sana wala nang mag-ano pa diyan, di ba? Magkomento, magpipintas kay Manny Pacquiao dahil ang hatid lang naman niyan ay kaligayahan sa mga boxing apasyonado. Alright, ako'y magpaalam na. Maraming salamat at sa mga ngayon pa lang napadpad sa aking channel, dahil napakaliit lang ng channel natin, ay paki-subscribe at tulungan natin na lumago ito. Maraming salamat, hanggang sa muli. Paalam.